Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo akong subukan ang GAC M2 Hybrid. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Makina nito ay 2.0-liter hybrid engine. May combined maximum power ito na 237 horsepower at may maximum torque naman na 300 Nm. Ang transmission nito ay dedicated hybrid transmission. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para maalaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Hybrid na talaga labanan ng mga sasakyan ngayon kasi kailangan natin, di ba, efficient, matipid. Pero gusto mo rin ng maporma? Tignan mo tong GAC M2. Unahan pa lang, pag tinignan mo, no, papasa na ngang sasakyan ni Batman. Ito nga lang puti, no? Pero imaginein mo kung all black to. So, ang model na nasa atin ngayon, no, two-tone. So, black yung ibabaw, white yung ilalim. Lahat ng mga ilaw nito LED. So, bagay na bagay naman, di ba? Kasi high-tech yung look niya. So, ang dami niyang mga sharp lines. Aggressive talaga yung design na talaga namang, di ba? Kala mo nga concept car siya, pero production car na to, ha. Ito na yung available sa market ngayon. Ang grills, merong mga diagonal line na sumasalubong sa bandang gitna. Yung mga ilaw naman, no, kakaiba rin yung shape niya kasi isang linyang pa ganyan, tapos may isang linya namang pababa. May mga DRLs pa to, kaya galit na galit pag tinignan mo, lalo na sa gabi. Meron din tong mga sensors, no, para sa ADAS system niya, tsaka camera. So, dun sa ibabaw ng windshield, tapos dito sa ilalim, meron din. Sa gilid ng bumper, meron din siyang mga functional air vents. Pati sa sides, sharp na sharp din yung mga lines. Pero ang pinaka-highlight para sa akin dito, no, yung A at B pillar kasi niya blacked out. So parang floating roof design siya, pero yung pillar sa likod, yung merong pillar. So parang floating sa unahan. Power folding din yung mga side mirrors. Meron din siyang signal lights, cameras para sa 360-degree camera. Sa ilalim naman, meron tong mga matte body moldings kasi syempre, no, medyo rugged pa rin to. Kaya kagaya nga ngayon, umuulan. So, yung mga matte surfaces, yun lang yung nalalagyan ng putik. Maganda naman yun para pag nilinis mo, di ba? Hindi magagasgas kasi walang paint. Hidden din yung mga door panels nito. Pag in-unlock mo, tsaka lang siya lalabas. So, malinis na malinis siyang tignan, lalo na pag umaandar. Tsaka, makakatulong din yun sa aerodynamics kasi nga walang harang sa hangin eh. Diretso lang lahat ng size. Ang size ng gulong 235/55 R19. Bago natin ituloy yung video, magpasalamat muna tayo sa GAC Motor Santa Rosa. Sila kasi yung nagpahiram ng sasakyan nito. Plus, kung gusto nyo mag-test drive, ang laki-laki naman dito sa likod, no? Kontakin nyo na lang ang 0917-804-8838. Tsaka yung isang number nandito pa sa ilalim. Hanggang likod, di ba? High-tech na high-tech yung design, sharp lines pa rin. Ultimo yung ilaw, di ba? May parang boomerang siya na matulis na matulis. Yung spoiler, merong third brake light, tapos may butas pa sa gitna at saka sa gilid. So, kakaiba talaga siya, no? Hindi siya yung usual na malinis lang. Kahit sobrang aggressive ng design, caring-carry naman talaga yung itsura, bagay sa sasakyan. Hanggang dito nga sa ilalim, meron pa siyang mga diffuser. Tapos may mga silver tsaka chrome accents pa. So, pag binuksan naman ang trunk, yun, syempre, kusa rin bumubukas. At ang space sa loob, napakaluwag. As in, kasyang-kasya siguro, 2 tao nito pagka pagsisiksikin mo, ganun siya kaluwag. Sa ilalim naman, meron siyang spare tire, kaso donut lang. Pero may mga space pa dito para sa extrang gamit mo kasi maluwag pa sa mga gilid eh. Kung kailangan mo naman ng more space, yung second row seats pwedeng itupi yan. So, sobrang laki na talaga ng space mo. Classy naman, luxurious, high-tech. Yan yung vibe naman dito sa loob. Tsaka syempre napakaluwag kasi nga medyo kwadrado kasi siya sa labas. Pero natatranslate naman yung kakwadraduhan niya doon sa labas, dito sa space sa loob. Nakadagdag pa dyan, naka-panoramic roof kasi tayo doon sa ibabaw. Kaya ang liwa-liwanag na maaliwalas dito sa loob. Hindi rin to magpapahuli sa mga screen ha, kasi malaki yung 2 screen dito. Sa instrument cluster, 7 inches yung screen dito. So makikita mo dito yung tachometer na pang hybrid. Ang nakalagay sa kanya, charge, eco, tsaka power. So charge, pag nag-charge yung battery mo habang umaandar. Eco kung matipid ka,
Tapos power pag gumagana na talaga yung gasoline engine mo. Meron din ditong tire pressure monitoring system. Tapos sa magkabilang gilid, meron siyang dalawang digital na gauge, no? Fuel gauge dito sa right side, tsaka sa left side naman, charge ng battery. Kaso nagtataka ako dito, no? Ang dami na naming nalakad pero full pa rin yung gasolina. Isang screen pa dito, yung infotainment system. 10.1 inches yan. Merong Apple CarPlay. Tapos yung Android naman, pwede mong gamitin via Carbit Link. Yung mga usual, syempre present din dito, kagaya ng Bluetooth, USB. Ang manibela naman, leather wrap. So, plain yung ibabaw tsaka yung ilalim, pero yung gilid niya perforated. Plus, flat bottom pa to, so mas madaling pumasok tsaka lumabas, lalo na sa mga kagaya ko. Sa left side, may controls to para sa adaptive cruise control. Sa right side naman, controls para sa infotainment system. Mukhang mamahalin talaga yung design niya. May mga silver accents dito na bakal yung itsura. Parang high quality yung datingan. Last but not the least, meron din tong mga red stitching sa manibela. Napakalalaki rin ng mga aircon vents dito, no? Tamang-tama naman kasi malakas din yung aircon talaga nito. Less than 2 million itong sasakyan na to, ha? Pero yung mga materials kasi dito, no, aakalain mo talagang more than 2 million kasi yung bandang gitna niya, no, merong leather, merong red stitching, soft touch materials, may piano black finish na meron pang mga design, meron ding ambient lighting. Ang center console naman, meron siyang piano black finish pero meron siyang mga patterns, so kakaiba rin siya sa mata. May lalagyanan siya ng cellphone dito sa bandang right side. Nandito na rin yung hazard button, start-stop button, pati shifter. So hindi na sobrang laki dito, no? Maliit lang siya, tapos parang may crystal doon sa gitna. Yung park, pinipindot lang. Yung reverse neutral drive, yun nga, dito mo gagamitin sa parang crystal na to. Electronic na rin yung parking brake. Merong dalawang cup holder pero yung isa medyo nandito sa unahan. Tapos yung isa medyo nandito sa gitna. Plus, meron pa siyang compartment sa left side na pwede mo rin sigurong lagyan to ng maliit na phone or mga barya-barya. Ang center console naman, leather wrap, may mga red stitchings, malaki. Plus, sa loob, napakaluwag. Meron tong basement. So, sa ilalim ng center console, meron pa ditong maluwag na lalagyan. Actually, kasya pa dito yung mga handbag ng mga babae. May USB dito, dalawa, isang Type A, Type C. Meron din ditong power supply sa right side. Ang mga upuan naman, no, meron siyang mga leather sa gilid, perforated leather yung bandang gitna, may mga red na line na design, may red na stitchings. Pareho tong front seats, electronic yung adjustment. Check naman natin yung second row. Sobrang luwag naman dito sa second row seats. Ang space ko, naka-normal driving position tong first row seats, ha. Space ko dito sa tuhod, 2 fist, sobra pa. Ang headroom ko naman, lampas din ng 5 daliri. So, sobrang luwag talaga. Kompleto rin dito kasi merong mga hawakan, merong ilaw, magkabila, seat back pockets, bottle holder at compartment sa pintuan, may 2 aircon vents pa, isang Type A na USB, ISOFIX tethers, 3 yung seatbelt. Ang missing lang dito na wala siyang center armrest. Kamusta naman kayang imaneho ang MQ Hybrid? Eh di, subukan natin! Eto na nga, babiyahe tayo at susubukan natin siya. Una ko napansin dito, no, sa paggamit nito ng mga nakaraang araw, komportable talaga yung sasakyan na to. Napakaganda ng ride niya, kahit mag-isa lang ako, mas dumadami, mas gumaganda pa. So, okay na okay to kung naghahanap ka ng komportableng sasakyan. Plus, pati yung steering niya komportable kasi malambot siya ng konti sa regular na steering. So, konting-konti lang. Kaya kung 1 to 10, no, 5 yung gitna, mga ano to, 4.8, mga ganon. So, medyo mas malambot siya ng konting-konti lang. Pero okay na okay sa akin to kasi hindi ka mapapagod dahil na sa city mo gagamitin. Tsaka sa pang-araw-araw, pagka ginagamit mo pang school, di ba, pang office, eh malamang liliko-liko ka sa parking, papasok ka ng parking, palabas ng parking. So dito hindi ka mahihirapan. Yung engine noise din, no? So ngayon, umaandar yung engine. So yun nga kasi 'di ba dalawa to, no? Dahil nga hybrid, meron tong electric saka meron tong gas engine. So internal combustion engine. Pero hindi to china-charge, ha. So hybrid to, hindi to plug-in hybrid kasi 'di ba magkaiba yung dalawa na yon. Yung plug-in hybrid kailangan mong isaksak para ma-charge yung battery, pero pwede rin siyang mag-charge habang umaandar. Ang difference naman dito, hindi mo na to kailangang isaksak. So pagas ka lang ng pagas. So ang paggamit nito parang ordinary na internal combustion engine lang. So, pagas ka lang, tapos, yan, habang umaandar tayo, no, nagcha-charge na siya. Pag nagbe-braking ka, nagcha-charge siya. Pag nag-on yung engine, tapos dire-diretso yung kalsada, yun, nagcha-charge din siya. So, no need na sa charging. So, hindi mo na kailangan ng charging infrastructures. Yun nga
Kung kunwari, no, ang nakikita ko talagang market nito, kunwari, gusto mo ng hybrid. Kaso yung parking lot mo, hindi pwedeng lagyan ng charger. Kagaya kunwari, kung nasa condo ka nakatira, tapos hindi pa pinapayagan sa condo nyo na maglagay ng charger. So, no choice ka, di ba? So, kahit bumili ka ng plug-in hybrid, kung hindi mo na magagamit yung plug-in, edi, wag na yun yung bilhin mo. So, ito, yun nga, no need for charging. Sobrang tahimik din ang tunog ng engine. So, actually, hindi mo na nga malalaman kung naka-on ba yung engine o electric vehicle yung gumagana kasi sa ngayon, no, ang mas naririnig ko, yung aircon. As in, yung aircon, yung fan ng aircon malakas, pero hindi pa sagad yan, ha? 4 pa lang yung fan speed niyan. Hanggang 10 pa yata to, 7, napakalakas. So, lagay ko lang sa 4 para hindi naman kayo mabingi sa tunog ng aircon. Sa pedals naman ito, no, habang nagda-drive ka, hindi ka maninibago kasi napakadali lang niyang i-manipulate yung throttle niya, no? Kung konting-konting ganyan mo, yan, no? May konting hatak na siya kaagad, no? So, very responsive yung accelerator niya. Yung braking din, konting-konti pa lang, no? Mararamdaman mo na kaagad yung braking pero hindi rin siya pumapako. Ang shifting, halos hindi ko nga nararamdaman. May transmission. Napakaganda nitong daily driver talaga kasi maluwag siya komportable. Tapos yun, kahit ganyan, yung mga potholes kasi kakatapos lang ng bagyo nung ngayong mag-shoot ako. So yung mga asfalto sa kalsada, wala. Pero alam mo yun, pag na-shoot ka, parang maririnig mo na gumanon yung gulong pero hindi mararamdaman ng katawan mo. So very good yun, lalo na sa mga daily driver. Tsaka kung malalaki yung kayo sa pamilya, no, kagaya ko, so maganda to kasi napakaluwag talaga. Goods na goods din, yung pag nagmamaneho ka ng mabilis, pag nag-cornering ka, no, dahil nga crossover, hindi rin naman ganun kataas. Maganda siyang i-corner kasi sumusunod siya kaagad. May body roll konti, pero okay na okay pa rin to. Kung nagmamadali ka, kayang-kaya nung sasakyan kung gusto mong lumikulik ko ng mabilis-bilis. Kamusta naman yung fuel efficiency? Para sa akin, no, ito, gamit ko ngayon nasa 6 liters per 100 kilometers. So mga 16 kilometers per liter. Pero yung 16 kilometers per liter na yun, city driving yun. Yung ganito yung kalsada, tas yun yung pinangpupunta ko sa Dasmariñas. Eto, pupunta tayo ng Santa Rosa. Actually, hindi pa ako nag-highway. Mamaya mag-highway tayo. Pero sige, tingnan na rin natin kung kamusta yung consumption nito mamaya sa highway. Pero yung 16 kilometers per liter, no, nakakapagtaka na sa akin yun. Kasi sanay ako sa yung usual na internal combustion engine na pag mga 1.5 liter, pag city, usually mga 10 ako, pababa. 10 kilometers per liter. So ito, parang nadagdagan ka ng 50% ng range ng same na gasolinang ipapakarga mo. Kaya nga nagtataka ako, no, yung fuel tank nito, kasi nga, ginagamit namin paikot-ikot dito, pero hindi na babawasan. Feel ko rin yung panoramic sunroof, no? Kasi lalo na pagka makulimlim naman, kitang-kita mo yung labas ba? Parang mas lumuluwag yung pakiramdam mo dito sa loob. Kaso, kagaya ngayon, no, medyo ramdam ko yung araw kasi medyo pumaaraw na ng konti ngayon, kaya medyo ramdam ko yung kunting sakit sa araw kasi hindi pa naman tirik na tirik. Pero alam niyo yun, mas maganda talaga kasi pagka naka-panoramic sunroof ka na kagaya nito, or kahit yung mga regular na salamin, no, magpalagay ka ng Ceramax na ceramic film kasi yan yung mag-shield sa'yo sa init ng araw sa balat. No, di ba? Parang hindi ka na maiinitan, hindi ka na masasaktan. Kung interesado kayo, ito yung details sa baba. Sound system niya, okay din. Hindi ka rin mamomroblema sa mga paahon. No? Ito, nandito tayo sa Robinsons Dasmariñas. So, medyo matarik din yung ahon nito, no? Pero wala, hindi nagagalit yung makina. Tuloy-tuloy lang yung acceleration pataas. So, yun, no? Ang nakaganda kasi noon, yung electric mo, no, tumutulong din sa power. Kaya double power. Meron ding driving modes tong sasakyan, no? So meron siyang economy, comfort, saka sport mode. So sa city driving, no, kahit nandito tayo sa expressway, city muna tayo. Sa city driving kasi, gustong-gusto ko talaga tong eco mode niya kasi sobrang swabing umandar, yung acceleration mo, yung ang gaan-gaan ng pakiramdam, no? So para sa akin kasi, parang yun yung mas bagay talaga dito sa sasakyan na to. Pero, yung comfort mode kasi niya, no, meron na siyang konting headbang factor, no? So, parang gumaganyan ka na ng konti, no, pagka-acceleration. So, dun sa mga gusto ng medyo matulin na sasakyan, no, pwede naman yun yung gamitin mo. Pero, kung gusto mo talaga ng matulin, meron pa tong sport mode. So, ilalagay ko nga muna ngayon sa sport mode.
So, yan yung sport mode niya, no? Sa city kasi, no, yung comfort mode yun yan, no, may headbang factor. Pero itong sport mode kasi, pag sa city, meron siyang baon factor na. So, medyo kasama na yung katawan mong bumabaon na ganun. Pero sa expressway, no, yung sport mode, okay lang, okay naman sa expressway. Kaso yun nga pag naka-sport mode ka kasi, naririnig ko na yung engine, no, parang galit na siya. So, ayoko nun. Alam mo naman tayo, no? Gusto ko yung tahimik, komportable. So, ito yung comfort mode. Yan. So, sa expressway, yung comfort mode, maganda. Kasi maganda yung pick up ng power, tuloy-tuloy. Pero, kung ako kasi yung magdadrive, no, kahit sa expressway, gusto ko kasi talaga yung mas komportable. Kumbaga, may konting baon kasi pa rin yung comfort kahit nasa expressway. So, ako, na lang ako. Mag-eco mode all the way. Pero hindi mo na kailangan. Malakas na yung sasakyan para sa eco mode. Okay na. So, umaandar nga tayo ngayon, 70 kilometers per hour, downhill to. Nagcha-charge pa tayo. Pero pag ako ganito, biglang umuphill. So, yan. Makikita mo, no? Nasa eco naman siya. Kasi tatlo lang naman yan charge, eco, or power. So, yun, nasa eco, ibig sabihin, matipid naman tong pagmamaneho natin. Tapos, tingnan naman natin ngayon, yung expressway na, gaano ba ito katipid sa expressway? Yung kalsada kasi ngayon, medyo may mga pababa siya. So, nasa 4.2 liters per 100 kilometers tayo. So, lumalabas na sa expressway. Kaya nitong tumakbo ng mga, more than 20 kilometers per liter. Pero pagka kunwari yung patag, yun, siguro, nag 3.9 pa. Anyway, yung speed ko nga pala, 90 kilometers per hour lang ako. May sasakyan lang sa unahan, kaya hindi ako nag 3.9 pa. So, kayo na mag-compute kung ilan yung 3.9, pero pababa kasi. Pero safe to say ito, above 20 kilometers per liter. Diba, hindi na nga tayo gumagamit ng gas pababa, tapos nagcha-charge pa siya. So, yun yung isang advantage talaga ng hybrid system, no? Yung regenerative braking na meron din to, syempre. Maliban nga pala doon, no? Meron din tong adaptive cruise control. So, set mo lang yung adaptive cruise control. Ayan, tapos kusa na siya. Mag-set speed ka na lang. Ang swabe-swabe rin ng adaptive cruise control nito. Nakaset lang ako ng 90, pero yung takbo nung nasa unahan ko, 70. So, yun, dahan-dahan yung deceleration niya, yung acceleration din, yung may hatak, pero kumbaga, hindi yung sagad-sagad na nakakatakot yung acceleration. Ang GAC Emco Hybrid ay nagkakahalaga ng 1,698,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Hello mga ka-tandem! Andito po tayo ngayon sa GAC Motor Santa Rosa. Ako nga po pala si Elisha. And ako po si Rachel Simon. Marami dito mga gwapong sasakyan at mga gandang deals. Kung interesado po kayo sa GAC Emco Hybrid or sa kahit anong GAC, you can contact us dito sa baba. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Actually, wala akong mareklamo dito sa kotse na to, no? Mayroong mga minor lang. So, ito na nga tayo sa good and bad. So, napansin ko kasi dito, no, meron siyang Apple CarPlay, pero yung Android Auto kasi niya, dadaan ka ng CarBit link. So, magagamit mo naman yung Android Auto, pero mas prefer ko kasi yung diretso na Android Auto na talaga yung gamit mo. Pangalawa, wala siyang center armrest sa second row seats. Pag ikaw yung naupo sa likod, no, wala kang hindi ka feel like a boss. Tsaka syempre, wala rin yung cup holders na usual na nandun sa gitna. Actually, yun lang kasi maganda talaga tong sasakyan. So, good naman tayo. Unang-una, no, yung looks nito, gustong-gusto ko kasi yung mga sharp na design cues, no. Parang high-tech na yung palaban na parang weapon. Ganun yung dating niya para sa akin parang astig na astig. Kasabay na rin nun yung interior kasi napaka-social din naman ng interior, komportable at saka napakaluwag. Suspension, gusto rin ito, isushoot ko talaga sa pothole. Yun, lalim na, no? Naramdaman kong bumaba yung sasakyan pero hindi ako naalog. O yun, very good din yun, yung suspension. Yung driving dynamics, napakagandang crossover nito. Kung medyo mabilis ka magmaneho, no, okay sa ito. Pero syempre, hindi pa rin ito tatapat sa mga kotse, no? Pero kumbaga, yung sa
regular driving or fast na driving sa public roads, matutuwa ka na dito. Napakaganda. So last but not the least, no, hybrid to. So hindi to plug-in hybrid. So yung advantage kasi no, mas maliit ng konti yung battery compared sa mga plug-in hybrid, pero hindi ka na magcha-charge. At saka, syempre, mas magaan din yung battery nito. Tapos, sa mga nag-iisip dyan, no, sa magkano ba yung battery, magkano yung battery, pagka ganitong mga hybrid, mas maliit yung battery. So, basically, mas mura yung battery nito. Ano naman ang masasabi ko dito sa M2 Hybrid? Well, gano'n na nga, kung naghahanap ka ng stylish na sasakyan, na matulin, komportable, napakatipid sa gasolina, okay na okay itong choice na to, no? Ang dami kasing mga options na to. Actually, magkakatalo na lang talaga, no, sa kondisyon nyo, tas kung ano yung gusto nyong itsura. Kasi gano'n na talaga yung lalabanan ng mga sasakyan ngayon. Wala na akong mareklamo halos sa mga performance kasi lahat na maganda. Kaya kung ako sa inyo, kung type nyo to or any GAC vehicles, kontakin nyo na lang yung number dito, no? Ito yung mga tropa natin na nagpahiram sa atin itong GAC MQ. So, tawagan nyo na lang sila. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.